Doon sa mga nagtatanong kasi marami talagang nagulat na yung Akbayan nakatatlong seats at number one kayo sa party list election. How did you do it? We really didn't do anything different from previous campaigns. Sa tingin ko, ngayon, nowadays, tatlong component ang kampanya. Nandyan syempre yung ground war, but yung air war ay nakahati yan sa traditional media at social media. At yun ang ginawa namin. Siguro yung isang bagay na nakatulong din sa amin yung we had message discipline. Talagang yun, tinutukan namin yung aming messaging. And we tried as best as we could to maintain that throughout the campaign. Ano ba yung pinaka key messages ninyo during the campaign that you really stuck to? Well, tingin ko, captured siya ng tagline namin yung kapag mahal mo, akbayan mo. Dahil matagal nang may track record ang akbayan na inaakbayan ang sambayan ng Pilipino, inaalagaan ang ating mga iba't ibang mga sektor. At kahit hanggang sa stump speech ko, ganun din yun yun din yung ginigiit ko. Okay. Ang nakuha niyong boto ay higit 2.7 million. I was wondering, kasi ang laki rin nung pagpasok ninyo sa Akbayan Party. Sa pag-aanalisa po ba ninyo, nadala nyo rin yung inyong mga supporters from your previous campaigns dun sa Senado? Kumbaga, sumuporta dito at nakita sa datos. Yes, tingin ko marami sa mga children at salamat sa lahat ng mga children na tumulong at sumuporta at nangampanya para sa akbayan. Palagay ko marami rin sa kanila. Pero may isa pang factor, Christian yung dumami ng malaki yung number ng Gen Z voters natin. I saw a report that said that in 2022, they numbered around 11%. Ngayon, nasa almost 25% ang Gen Z voters natin. So palagay ko yun yung isang bagay na maaring hindi na-capture ng mga survey. And what does this say about the future of our politics? Kasi pumasok yung Akbayan, yung ML nakapasok din. Tapos sa Senado, nakapasok si Senator Bam at number 2 at si Senator Kiko at number 5. Etong dalawang senador na pumasok na ito, very, very surprising dahil medyo hindi sila nasa magandang posisyon sa mga pre-election surveys. There are certain people are saying, pink wave, no? Pero ano po yung basa ninyo? What does this all mean? Kung babasahin ninyo. I think it means a bright future for our nation, especially when it comes to future electoral exercises. For 2028, I'm very happy that we have a lot of progressive candidates who won in 2025. Magandang building block yan para sa mga darating pa na mahalala. At isa pang comment na parang bago itong naging resulta ng midterms, parang wala raw viable candidate, hindi lang yung administrasyon, kundi yung legit opposition, yung grupo po ninyo, no? So with the results that we saw in the last midterm elections, do you think that is not the case anymore? Na meron na kayong malalim na bench to speak of for 2028? Marami pang kailangan gawin. Kailangan ma-consolidate natin ang mga puwersa. Kailangan ma-mobilize pa natin at mapalawak pa natin ang movement so that come 2028 talagang solid ang base. Paano ba itong consolidation po? Kasi kahapon, ang nakausap po namin ay si Senator Risa Ontiveros, and she was talking about building a coalition, yung parang electoral movement for 2028 and even beyond. How do you see this collaboration coming together? Kasi nakita natin in previous elections yung mga progressive groups, they didn't necessarily come together, di ba? Ditong huling eleksyon, yung Makabayan, merong sariling lineup, Akbayan meron. We know the ideological differences, pero what is the likelihood that for 2028, kahit pa paano magkaroon ng coalition? Tingin ko malaki ang likelihood at so far bukas naman ang lahat na mag-usap at magsama-sama, lalong-lalo na pagdating sa iba't ibang mga issue. Yeah, we have to do this, I think, based on issues rather than on kung ano man yung kanilang kanya-kanyang dalang advokasya o agenda. Kayo po ba, pag-usapan natin yung inyong mismong isusulong na mga panukalang batas diyan sa House of Representatives pag-assume niyo ng posisyon. Can you talk about that po?
in the first 100 days, we want to focus on 4 things. Yung una, syempre, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain. Yung pangalawa, yung ating lumalalang krisis sa edukasyon. Yung pangatlo, yung nangyayaring issues sa labor pertaining to unemployment and underemployment. At pang-apat, syempre, yung West Philippine Sea na napakahalaga rin. Pagdating sa unang issue, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin at ng pagkain, may ilang actually ngayong 19th Congress meron nang na-file si akbayan ng Congressperson Percy Sandanya. For example, nandiyan yung Baon Bill na ito ay parang counterpart ng mga free education laws natin. Kasi marami pa rin, dahil sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, marami sa ating mga kabataan gusto nila mag-aral, libre nga ang kanilang tuition, kaya lang wala silang pambaon, wala silang pampamasahe, wala silang pambili ng mga supplies at libro. So, mabigyan, ang bill na ito ay mabibigyan ng monthly allowance ang mga beneficiaries ng 4Ps o kaya dating beneficiaries ng 4Ps na para matapos nila yung kanilang pag-aaral o para makapasok sila sa eskwela. Mga magkano po ito? Sorry po, yung baon bill, mga magkano pong pinag-uusapan About dito? 5,000 a month ang alam ko. So merong additional na alalay dun sa pamilyang pasok sa 4Ps. Opo. Tsaka yung mga dating beneficiary din. Opo, sige po. Ano po yung susunod? Yung sa mga manggagawa naman natin, ganun din dahil sa sobrang pagtaas din ng presyo ng bilihin at ng pagkain. Matagal na rin namin sinusulong ito, yung legislated wage increase na 200 pesos. Ito ay simula lang, dapat siguro maging step by step tayo pagdating sa mga issue when it comes to wages. But, the last time we had the legislated wage increase was way back in 1989. So, dapat lang sa tingin namin ay matuloy ito. This is across the board po, no? Yung legislated wage increase. Yes. Pagdating, yun ang ilan sa mga gusto namin tugunan pagdating sa issue ng inflation. Yung isa pa ay sana kailangan natin maimbestigahan kung bakit at sino ang nakikinabang sa matataas na presyo ng pagkain at ng bigas. Kasi alam naman natin, nandyan yung mga nagho-hoard, nandyan yung mga nag-smuggle, nandyan yung mga nasa gitna, na mukhang sila ang nakikinabang, tayo naman ang nadedehado, lahat ng mga ordinaryong mamamayan. So, dapat malaman yun at pag makita natin kung saan yan, ay kailangan habulin yan ng ating pamahalaan. I'm now referring to the Executive Department to do their job of enforcing the law. That will help bring down the prices of goods and of food. Bali, magsusulong kayo ng legislative inquiry? Ganun po ba? That's one of the things that we want to do, yes. Pagdating naman sa krisis sa edukasyon, maliban, dapat syempre yung laman ng itinuturo natin sa kabataan, kailangan balikan natin yan. Kasi huli na tayo pagdating sa reading, math, science, and critical thinking. Pero may isang bagay din na hindi napapag-usapan. Yan yung sobrang dami na out-of-school youth na Filipino. Sabi ng Philippine Statistics Authority, this is the last study, I think this is 2022, so maaring mas mataas pa ngayon ang numero niyan. Nasa bandang 25% ng kabataang Pilipino ay out of school. That's a staggering number. That's roughly at least 11 million young Filipinos who don't have a future. At ang laki ng social cost din dyan, Christian, sa ating lipunan, Kasi kung hindi ka nakapag-aral, anong gagawin mo? Maaring na mapasok ka sa mga ayaw natin, na mga criminal activities, maaring mapasok ka sa mga bagay na hindi talaga dapat nangyayari sa ating lipunan. Malaki rin ang social cost niyan, hindi lang sa kanila at sa kanilang pamilya, kung hindi sa mismong lipunan natin at sa ekonomiya natin. So, dapat lang malaman unang-una, why do we have such a staggering amount of out-of-school youth? Number two, what can we do to address this big problem? Paano natin mahihikayat ang ating mga kabataan at kanilang mga magulang na ipasok nila sa eskwelahan ang kanilang mga anak. At pag alam na natin yan, pwede na tayo mag-craft ng karampatang ng mga batas para matugunan yung problema.
Pero offhand, dito po sa education crisis, clearly naman meron po tayong education crisis, although I've heard certain officials na parang still in denial na wala raw crisis. Tapos meron pong EDCOM reports, 'di ba? Yung EDCOM 2, lahat 'yan. Nakalinya naman, nakalista lahat ng problema. Pero dito sa very alarming nga itong binabanggit po ninyo, no? Yung mga wala sa school system. Ano yung mga nakikita yung pwedeng explore na avenues to address this problem? More teachers, more classrooms, more benefits, etc., etc. Ano po yung mga nasa plate na tinitingnan ninyo? Kailangan magkaroon tayo ng mga incentives sa kanila at sa kanilang mga magulang. Pero hindi sapat 'yon. Dapat maghanda rin ng ating pamahalaan kasi kulang na tayo ngayon ng classroom, lalo pa kung maibalik natin ng mga out of school youth. Dapat ngayon pa lang inaayos na yung classroom shortage na nangyayari dito sa atin. Aside from that, I think, speaking of the education crisis more generally, I believe our government should go forward in terms of increasing the budget for education to what the UN has recommended, to at least up to 6% of the gross domestic product. Sa ngayon, based on a PIDS study that I came across recently, nasa ano pa lang tayo, 3.7, maybe a little bit more, but it's clearly nowhere near 6%. Pero again, hindi rin sapat yon kung baka naman kung saan-saan pupunta yung pera ng bayan. So dapat mabantayan din natin in terms of budget transparency and budget monitoring kung saan napupunta at talaga bang nagagastos yung pera para dun sa tamang layunin niya. So we can expect you and the rest of the Akbayan representatives to be very, very meticulous dito sa budget process. Kasi nung pinag-uusapan natin yung budget for education, dapat naman talaga, di ba, sa ating konstitusyon, pinakamalaking allocation, edukasyon. Pero itong huling budget process, di ba, nagkaroon ng issue dahil parang pinalabas lang na talaga, tumalima kami sa requirement na yan, pero clearly, daw, sabi ng mga critics, hindi naman talaga nabigyan ng ganung karampatang priority yung education in terms of budgeting. Tama yun, Christian. We have to always keep in mind that money belongs to the people, and that money should be used only for public purposes, not for any other political or other purposes. Kaya kami nung nakita namin yung halimbawa yung pagtanggal ng budget para sa 4Ps, etc. Talagang nabahala kami, bakit ganon? When we should be in fact augmenting those kinds of not just the 4Ps, no, but all our social services that benefit the poor and ordinary Filipinos.